makikita natin ang dalawang merits na pinag-uusapan. Si Cho Ju-young sabi ng isa di ba anak siya ng isang gangster at sabi naman ng isa mukhang ang batang iyan ay may binubuli sabi pa ng dalawa mukhang magiging masamang impluwensya sa mga tao habang patuloy naman na naglalakad. Pauwi si Cho Ju-young sabi nito sa kanyang isip manatili. Kalmado yan ang pinakamagandang gawin ng nasa harapan na si Cho Ju-young at handa nang buksan ang pintoon. Ay may narinig ito at sabi pa ni Cho Ju-young ano may sumisigaw at maririnig nga natin ang napakalakas na sigaw at binuksan niya na ang pintoon at sabi nito. Sa kanyang isip ang boses na ito hindi maaari at sabi nito ano ang nangyayari dito sabi naman ng kanayang. Ama pumunta ka sa tamang oras aking anak habang nakatayo. Ang kanyang ama ay si Dayon naman ay nakahandusay sa sahig at walang malay sabi ng ama ni Cho Ju-young. Di ba kaibigan mo siya sinigaw naman ni Cho Ju-young. Ang pangalan ni Dayon at makikita natin sa mukha niya. Ang pag-aalala sabi naman ng ama ni Cho Ju-young bigla na lang siyang bumusok sa hindi niya sariling bahay. At sabi pa niya sa akin kung sasaktan pa kita ay mabuti. Na lang na hindi na lang magkaroon ng isang amang katulad ko habang naririnig naman ni Cho Ju-young sinasabi ng kanyang ama ay naalala niya ang sinabi ni Dayon. Napagsasabihan niya ang kanyang ama sabi pa ng ama ni Cho Ju-young dahil sa mga pinagsasabi niya ay pinarusahan ko siya ng kaunti ng mereng naman ito ni Cho Ju-young. Ay nagulantang siya habang sa isip niya ay sinasabi nito na manatili ka lang na kalmado makikita naman natin na pinipigilan ni Cho Ju-young ang kanyang sarili. Habang nakatayo naman ang ama ni Cho Ju-young nagsalita. Ito sabihin mo sa kanya kung gagawin niya pa ito uli. Tumalikod naman ito at makikita natin ang isang bulaklak. At tubig ay nalaglag sa sahig at sabi ng ama ni Cho Ju-young kung gagawin niya pa ito uli ay ipapadala ko siya sa hukay kung nasaan ang kanyang mga magulang. Habang si Cho Ju-young naman ay hindi na nakapagpigil. At hawak-hawak nito ang vase upang ihampas sa kanyang ama at habang sa bahay ni Cho Ju-young ay nakahandusay. Parent si Dayon at makikita natin si Cho Ju-young kung saan pinagsusuntok niya ang kanyang ama ng walang tigil at makikita natin sa damit nito na puro dugo. At sabi nito sa kanyang isip paano ko naman mapapanatili na kalmado ang sarili ko at sa hospital naman may nagsalita na nasa malubha siyang sitwasyon kaunti lang ang tiyansa na magising siya kung may mangyayari manghimala ay posible na magising siya habang naririnig naman ni Cho Ju-young ang mga sinasabi ni Cho Ju-young ang sinasabi ng doktor tungkol sa sitwasyon ng kanyang ama ay tahimik lang ito at makikita natin ang katawan ng ama ni Cho Ju-young at sabi niya sa kanyang isip ay kung gayon ay dito na ito magtatapos makikita naman nating lumapit si Cho Ju-young na tila ba may gagawin ito na punta naman tayo sa kasalukuyan kung saan maririnig natin na pinag-uusapan si Cho Ju-young ng mga preso baliw. Ba siya nang malapit na siyang makalaya ay saka naman siya gumawa na naman ng gulo habang nakatayo, parent si Cho Ju-young habang wala naman itong pakialam sa sinasabi ng mga preso sa kanya at makikita natin ang bilang ni Park Jong-chan tinitignan naman ito ni Cho Ju-young na tila ba walang sa kanya ang nangyari maririnig naman natin ang sabi gwardya ubos na ang oras ng pag-ehersisyo. Bumalik na kayo sa mga kanya-kanya niyong mga selda. At habang unti-unti nang umaalis at bumabalik ang mga preso sa kanilang selda ay may makikita tayong pamilyar na figure na kung saan sabi pa nito hindi ba napaka ingay naman sa labas sabi naman ng kausap nito ay baka dahil ito sa mga batang madami pa ang enerhiya at makikita natin ang kausap ng pamilyar na figure sabi pa nito. Masaya akong makita kang malusog narinig ko na kakalabas mulang sa hospital sabi pa nito kung may nararamdaman kang hindi maganda ay sabihin mo lang sakin gagawin ko ang makakaya kong gawin at ang pangalan ng kausap na pamilyar na figure ay Kwon Chang-sok direktor ng Juveline Prison at sabi pa nito sino naman ang bibisitahin mo dito napangiti naman ang pamilyar na figure at napunta naman tayo kung saan ay tahimik lang nakakaupo ang mga bilanggo at si Magayem naman ay patuloy lang sa pagsusulat sa mga natutunan niya sa bilangguan habang tahimik naman si Cho Ju-young ay tinignan naman siya ni Magayem at sinulat nito sa kanyang kwaderno ang
Observe habang tahimik naman si Cho Ju-young ay salita ang gwardya. Cho Ju-young, pumunta ka dito, meron kang bisita na. Bigla naman si Cho Ju-young habang lalakad na silang dalawa ng gwardya kung nasaan ang bumisita sa kanya at sabi naman nito sa kanyang isip. Bisita, sino naman ang bibisita sa akin? Ang ina ko ay umalis at iniwan ako ng bata, ako at ang mga kamag-anak ko naman ay tinatakwil ako. Tinong niya naman sa kanyang sarili kung sino naman ang taong bibisita sa akin. Nagulat naman si Cho Ju-young. Nasa opisina sila ng warden ng binuksan na ng kasamang gwardya ni Cho Ju-young ang pintoon. Ay sa isip naman ni Cho Ju-young, ano sa opisina ng warden, bakit dito? Tanong niya sa kanyang sarili dahil nagtataka si kung sino naman ang bibisita sa kanya at nang nabuksan na nga ang pintoon ay sabi ng pamilyar na figure. Long time no, nagulat naman si Cho Ju-young at nakikilala niya agad ang nagsalita bilang ang kanyang ama at nagsalita ang kanyang ama. Maganda naman na makita na nakikipaglaro ka, hindi naman makapaniwala si Cho Ju-young sa kanyang nakikita dahil akala niya ay nasa coma pa rin ang kanyang ama at ang pangalan ng kanyang ama ay Cho Gang-ryong. Gulat na gulat si Cho Ju-young at sabi pa nito, paano ka hindi na natapos si Cho Ju-young dahil ang warden ay inakbayan siya at sabi nito, mukhang nasaprisa ka talaga. Nagising siya. Hindi pa naman ganun katagal habang nakangiti naman si Cho Gang-ryong at sabi pa ng warden kay Cho Ju-young, nakakabigla di ba dahil ang iyong ama ay ayos lang. Habang inaalala pa rin ni Cho Ju-young ang sinabi ng doktor na kaunti lang ang tiyansa na magising ang kanyang ama. Bakit siya nandito ngayon at makikita natin ang galit sa mukha ni Cho Ju-young? Sabi ni Cho Gang-ryong, ako si Gang-ryong, kaliwang kamay ng isang malakas na organisasyon. Sino naman ang kayang makapagpatamba sa akin ng ganun-ganun lang kahit na ang mga pulis ay hindi yun kayang gawin? Ngunit ang aking anak, at sabi pa ni Cho Gang-ryong, nang imulat ko ang aking mga mata ay napansin kong nasa hospital ako at nalulungkot ako. At makikita natin ang luha na umaagos sa kanyang mukha. At sabi pa nito, ganun ako, nalulungkot ako para sa'yo. Bilang isang magulang gusto talaga kitang makita at inabot naman ng gwardya ang isang panyo kay Cho Gang-ryong. At sabi pa nito, anak, mahal na mahal kita. Hindi naman mapinta ang mukha ni Cho Ju-young nang marinig niya ito dahil alam niyang nagpapanggap lang ang kanyang ama sa mga sinasabi nito. At sabi pa Cho Gang-ryong, walang layang hindi gawin ng amang ito. Tahimik lang naman si Cho Ju-young habang nakaupo at nakikinig sa pinagsasabi ng kanyang ama na mga kasinungalingan. At sabi pa nito, wala na akong ibang nagawa kundi patayin ang batang yun. Makikita naman natin si Dayon na hawak-hawak ang perang ibinigay ni Cho Ju-young at ang pagkain. Sanang ay dadala niya para kay Cho Ju-young. Natapos dahil nang masagasaan ito ng truck habang nag-aagaw buhay naman ito. May makikita tayong isang tao, humingi naman si Dayon ng tulong, subalit nang makita niya kung sino ito, nabigla siya dahil ang taong nakatayo ay si Cho Gang-ryong at sabi nito, bakit mo naman ako tinitignan? Na para bang nakakita ka ng multo? Di ba sinabi mo na mabuti nang hindi magkaroon ng amang katulad ko? Ano ba ang gagawin ng magulang nito kung sinabi ito sa kanila? Habang nagnakahandusay naman si Dayon, sabi pa ni Cho Gang-ryong, pag-isipan mong mabuti, ngunit hindi mo naman maiintindihan ito ng lubusan dahil sa simula palang ay wala ka ng magulang. Bumalik naman tayo kung saan nagsasalita si Cho Gang-ryong. Akala ko ay isa ka lang palaging kalmado, ngunit ng araw na yon sa onang pagkakataon ay may ginawa ka. Ang babae bang iyon ang dahilan nun? Kaya sinukan kung alisin siya sa buhay mo. Kaya bumalik ako. At gulat na gulat naman si Cho Ju-young dahil ang kanyang ama ang dahilan kung bakit nasagasaan si Dayon. At sabi pa ni Cho Gang-ryong, pinatay ko siya para sa iyong kapakanan. Si Cho Ju-young naman ay tahimik lang na tila ba pinipigilan niya lang ang kayang sarili. Kung saan sa opisina ng warden ay gulat na ito. Tumayo si Cho Ju-young, sinubukan niya naman itong pigilan, kaso huli na at naghanda ng umatake si Cho Ju-young. Bago pa man tumama ang atake niya sa kanyang ama ay may makikita tayong isang kuryente at makikita natin na may mga nakatusok sa kanyang katawan na may lumalabas ng kuryente. Dahil sa lakas ng boltahe ng kuryente ay napabagsak sa sahig si Cho Ju-young at
Makikita natin kung ano ang ginamit kay Cho Ju-young. Ito ay isang electric gun habang sabi naman ng warden. Tinakot mo naman ako habang nahihirapan naman si Cho. Ju-young makaalis ay nagsalita si Cho Gang-rayong habang nasa harap ito ni Cho Ju-young. Gusto mo bang maghigati? Sa pamamagitan ng pagpatay ng iyong ama sasabihin ko. Sa'yo papaano mo ako mapapatay? Merong 4 na miyembro sa presinto na may tato na ang iba sa kanila ay magiging pakipakinabang sa organisasyon sa hinaharap at sabi. Panito patunayan mo sakin na mas magaling ka sa kanila. At kunin ang kontrol sa bilangguang ito kung makaka. Punta ka sa tuktok at magkaroon ng recognition ay. Baka may tiyansa na mapabagsak mo ako habang si Cho Ju-young naman ay hirap na hirap. Makikita natin sa kanyang mukha ang hirap na kanyang dinadanas at sabi. Ni Cho Gang-rayong kailangan mong lampasan ako at handa kang harapin ang The Heavenly Dragon. Dapat magawa mo ang mga nagawa ng iyong ama at baka hindi mo naman kayang gawin. Kung magagawa mo yan ay ang buhay ko ay magiging kompleto na dahil sayo. Habang nakangiti naman si Cho Gang-rayong ay sabi nito sa warden, ikaw na ang bahala sa aking anak. Sabi naman ng warden, sige. Huwag ka nang mag-alala. Habang ang mga gwardya naman ay nagulat dahil si Cho Ju-young ay nagpupumiglas. At tinanong naman ng warden kung ano ang nangyayari. Habang nakatalikod naman si Cho Gang-rayong ay si Cho Ju-young naman hinawakan ang wire ng electric gun at sabi nito, huwag ka magsalita ng mga walang kwentang bagay. Tumingin naman si Cho Gang-rayong at nang makawala na nga si Cho Ju-young ay sabi nito, papatayin kita ngayong araw. At makikita nating nagkahanda ng umatake na si Cho Ju-young habang nakatalikod naman si Cho Gang-rayong. At dito nagtatapos ang ating video.